A reading from the Acts of the Apostles. Now when they heard this, the people were cut to the heart, and they asked Peter and the other apostles, "What are we to do, my brothers?" Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is made to you and to your children and to all those far off, whomever the Lord our God will call." He testified with many other arguments and was exhorting them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 persons were added that day. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of the bread and to the prayers. The word of the Lord. Thanks be to God. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin po. Alam niyo po, ako'y tuwan-tuwa at mas marami pa tayo ngayong gabi kaysa kagabi. Magtiis-tiis yung mga walang maupuan, ano po? Di bali, alam niyo si Pope John Paul II, nung siya po ay mahina na, hindi na makalakad. Tinanong sa kanya, "Do you plan to continue? You can no longer even walk." Ang sagot niya "I do not govern the church with my feet." Sabi niya, "Ngayon din naman, hindi naman kayo nakikinig sa pamagitan ng inyong puwet. Kayo ay nakikinig sa pamagitan ng tainga. Kaya kahit hindi upo, pwede naman makapakinig." Hindi po ba? At tuwa ako, lumapit sa akin, sabi, hindi lang isa, sabi sa akin, "Blessed na blessed po kami kagabi." At ako naman, gusto ko sabihin sa inyo, blessed na blessed din ako kagabi. Mas malakas pa ako nung nagtapos tayo kaysa nung nag-umpisa. Nakaka-energize. At kanina po naman, tinakasalunong ako doon. Kasama sa akin, dalawang dalaga. O at least I presume dalaga pa. Hindi dalaga. Sabi sa akin, "I'm excited to hear you again, Bishop, tonight." Meron lang ang gusto sana ko rin. Sana hindi ako pakinggan, kundi ang Panginoon. Ito ba? Let us listen to the Lord. But also, I'm even more excited to speak to you tonight. Not my words, but the words of the Lord for you. Yun po ang nais kong dalhin sa inyo ngayong gabi, sapagkat it is the Word of God that nourishes, it is the Word of God that saves. Kanya po kanina, dinalangin natin sa Espiritu Santo, "Come, Holy Spirit," nang sa ganon, maging tunay na mabunga ang ating pakikinig. Hindi lang tayo excited dito, hindi maging transformed tayo ngayong gabi at talagang magkaroon ng bunga sa ating pamumuhay sa pamagitan ng makadiyos na pagbabago ang ating pag-attend nitong retreat na ito. At kagabi po, kinaliwanag ko sa inyo kung paano nilalang ng Diyos ang simbahan o iglesia. And I explained how the beginning was when there was as yet no world, when there was as yet no earth. The beginning of the church started in the heart of God. Yung kung tawagin ng Second Vatican Council, Amor Frontalis. Napakamakahulugang salita. The fountain of love, which is God the Father. Na sa Biblia po kung tawagin, God is love. And so God created the universe. And in that universe,
He created this world. Sabi ng mga may teorya, yung mga Big Bang Theory, it was 13.7 billion years ago na nagkaroon ng Big Bang. Sabihin, mula sa isang napakaliit, ngunit napakakapal na matter. No? At that time, no? Almost infinitesimally dense, almost infinitesimally small, bigla na lang, BAM! At yun ang pinagsimulan ng ating universe na to. Nagilagilas, ngunit pinaniniwalaan yan ng mga science. And very likely that is the truth. Maybe they missed by about several million years, pero ganun na nangyari. But only 5 billion years ago, our Earth was formed. 5 billion years ago. Pagkatapos nun, sumipot ang buhay. Pagkatapos, bandang uli, nilalang ng Diyos ang tao. Late comer po tayo. Pero, sabi po sa philosophy, the first in intention is the last in execution. Yung unang naiisip, isagawa, yun ang pinakahuling actually ginagawa. Hindi ba ganyan yung arkitekto? Di ba? Yung arkitekto, iisipin mo anong gagawin, mag-drawing. Okay, may drawing na. Pero yung i-drawing, yun ang pinakamahuling nangyayari. Yung bahay na i-drawing. At ganyan din po ang Panginoon. Ginawa ang tao. At inilagay ang tao na nilalang niyang kawangis at kalarawan, inilagay siya bilang kanyang katiwala dito sa mundo upang mamahala dito sa mundo at mangalaga sa mundo ito. Sabi ko nga kahapon, ang theme song ng una natin mga magulang ay I'm on the top of the world looking down on creation. Titigil na ako doon. Theme song. Tapos noon, binigyan pa nila ng pagiging katiwala. Ginawa na siyang, sabi nga, you've made him Lord over the works of your hands and put all things under his feet. Hindi lang yun. Ginawa pa siyang anak ng Diyos. Kawangis ng Diyos, anak ng Diyos. Ngunit, nakita naman yun, narinig nyo kanina, yung pagbasa mula kay St. James, ang nagmamataas ay binababa. At ang nagpapakumbaba ay tinataas. Unfortunately, sa hindi natin malaman kadahilanan, ang ating unang mga magulang ay nagmataas. At ginawa na silang kawangis at kalarawan ng Diyos. Gusto pa nilang maging equal to God. You shall be like God, knowing good and evil. Sabi ng tukso, naniwala naman sila at sinikap nilang sunggamin ang pagiging equal to God. At bumagsak sila. Ngunit ang Diyos na gumawa sa kanila dahil sa pagmamahal. Dahil lamang sa pagmamahal. At sa laki ng pagmamahal ay nagbigay ng pakikibahagi sa kanyang buhay. Sa mga tao, hindi nag-give up sa tao. Hinamon ang tao. At siya ay nangako na ang tao ay kanyang iniligtas. Yan, napakahalaga ng mga words sa Genesis chapter 3, sabi ng Diyos sa Ahas, I will make you and the woman enemies. I will make his descendants and your descendants enemies. Sabi niya, he shall crush your head and you shall bruise his heel. Yun po ang kung tawagin ay proto-evangelium, the first good news after the fall. At ito po ay sinagawa ng Diyos. At nakita natin, ibinago ng Diyos muli ang tao. Sinalaysay ko sa inyo ang pasimula ng bagong plano ng Diyos kay Abraham. Siya ay tinawag ng Diyos. Mula sa isang polytheistic environment, maraming Diyos-Diyos.
tinawag siya ng Diyos at siya naman ay umoko sa Diyos. Pagkatapos ni Abraham at dumami siya, naalipin ang kanyang mga kapuapuhan, mga descendants niya, tinawag naman ng Diyos si Moises para palayain sila. At sila ay lumaya at doon sa Sinai, sila ay naging sambayanan ng Diyos. Kaya po, yung covenant, napakahalaga. Babalikan natin mamaya yun. Napakahalaga ng covenant. Katapos nun, umabante ang kasaysayan ng mga Israelites. Nagkaroon ng dakilang hari, si David, at pinangakuha naman ng Diyos na siya ay ang kanyang mga descendants. Sila ay magpapatuloy na maghari. Manggagaling sa descendant ni David ang tagapagligtas ng Panginoon. At yung naging pananampalataya ng mga Hudyo. Ngunit ang mga Hudyo samantalang sumasampalataya, katulad din natin mga tao, paminsan-minsan may kama sa Ilocano, nagkiwar-kiwar. Namamangka sa dalawang ilog. Nahahati ang puso. Di ba? Yun po yung karanasan natin mga tao yan. No? Kaya sila ay namamaliwa sa Diyos. Namamaliwa sa Diyos. Talagang ang Diyos ay binibetray nila through idolatry and through disobedience. Hanggang sa bandang uli, nangako naman ng Diyos. Nangako ang Diyos, I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. At yung pangako yan ay natupad noong ating Panginoong Jesucristo sinugo niya. Si Jesus ang katuparan ng lahat ng mga pangako ng Diyos. Siyang kaganapan ng batas. Lahat ng pinangako ng Diyos, sabi nga ni San Pablo, find their yes in Him. Ang Diyos kailanman hindi nagtataksil. Kahit ang tao'y magtaksil, ang Diyos hindi magbabago. Kaya lang po nagpapatusa ang Diyos ay ayaw niyang mawala ang tao. Ganyan ang Diyos. Yung kanyang justice, pambihira. Iba po yung divine justice. Hindi po ito vindictive justice. Yung gagantihan kita. Hindi. Kundi, kung tawagin natin ngayon, medicinal justice. Justice with mercy. Anong gusto sabihin? Kaya naman nagpaparusa ang Diyos. Ang dahilan ay katulad ng paano nagpaparusa ang mga magulang. Ako hindi ko malilimutan. Ako lang po sa aming pamilyang pinalo ng aking ama. Ba't niya ako pinalo? Nakikipag-away ako sa aking kuya. Sabi ng tatay ko, ay, tigil na kayo dyan. Yung tatay ko po napakamahinahong tao. Hindi excitable. Talaga po, cool na cool. Hindi ka lang masyadong gwapo. Papasalamat naman po ako doon sa malikong naging gwapo ang tatay. Yung nanay ko po, maniwala mo kayo din. Kaganda-ganda. Kamukha ni Gloria Romero. Kaya po sinasabi ko yan, hindi niyo naman malalaman niya kung wala kang tinitinin. Amin ko yan. Pero kung nagmana ako sa nanay ko, salit na sa tatay ko, nako, naging artista sana. Pero, napakamay ko yung tatay ko, pero nung nandun na kami sa mesa, nagpatuloy yung away namin ng kapatid ko, sa galit ko, pinalo ko ng kutsara yung aming pinggan, nabasag yung pinggan, pinapon yung pagkain. Ang tatay ko biglang tumayo, natak akong ganyan, at halos basagin ang puwit ko. Minsan lang naman ang tatay ko. Hindi niya, yun hindi ko malimutan. At hindi ko na rin inulit. Ginawa. Ayun na iwan, bakit niya ako pinalo? Mahal niya ako. At gusto niya tumino ako. Tumino nga, naging pare.
Pag ikaw nagkakamali, bubulungan ka. Hindi ka pa makakuha sa bulong, kakalabitin ka. Hindi ka pa makakuha sa kalabit, hahampasin ka. Hindi ka pa makakuha sa hampas, babatukan ka. Sa ganun matauhan ka. Ganyan po ang Diyos. Kanya pinabayaan niya ang kanyang bayan. Ay, ma-excite. Ngunit may pangako. At sabi nga ng Prophet Jeremiah, my plans are for your good future. Yun ang aking plano para sa iyo. At yan ay naganap sa ating Panginoong Jesucristo na nabuhay kasama natin. Naging totoong tao. Gumawa ng mga himala, nangaral, at bandang huli, nagpakasakit, nag-alay ng kanyang buhay, namatay, at nabuhay na magulit. At alam nyo, sabi ni San Pablo, He died for our sins and rose again to justify us. Siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli upang ituwid tayo. Yan ang sa Romans 4:25. At binuhay na maguli ng Ama, dinala sa langit, bago dalhin sa langit, inatasan ng kanyang simbahan. Go into the whole world and preach the gospel to every nation. Go and make disciples of all the nations. Pero, sabi niya, stay. Huwag muna kayong basta-bastang hahayo. Hindi. Wait for the Holy Spirit. You will receive power. Sabi niya, when the Holy Spirit comes upon you. At tinintay nga nila sa Jerusalem at pagdating ng araw ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo, sugo ng Ama at ng Anak, Diyos na kaisa nila, kaloob sa atin, upang sa ganon ay tuloy tayo ng pagmamahal na nakamtan para sa atin ni Kristo. The love of God has been poured forth into our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. Sabi sa atin ni San Pablo, at yung Espiritu Santo na yan ay nananatili sa atin upang tayo'y dalhin sa ganap na katotohanan, upang bigyan tayo ng lahat ng mga kaloob at lahat ng mga paglilingkod o ministers. Para sa ganun may pagpatuloy natin ang gawain ni Kristo dito sa lupa. At pinagbubuklod tayo sa pagkakaisa. Kanya, ang ending ko po kahapon ay galing sa Second Vatican Council. Thus, the Church shines forth as a people made one with the unity of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan ang sinasabi ko sa inyo ni Bishop Camilo, that the Trinity founded the Church. Gawa po tayo ng Diyos mula sa puso ng Diyos. Sinagawa sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak at ng Espiritu Santo. Binuo sa pagkakaisa. We are God's work. Yung unang mga magulang natin, they were God's work. Totoo. But now, we, even at least equally as they were, and even more than they were, are the work of God. Kanya po yun ang church from above. Ulitin nga nyo. Church from above. Ang English, ang simbahan, bilang galing sa Diyos. Ngunit alam po ba ninyo, sabi ni San Agustin, the God who made you without your cooperation will not save you without your cooperation. Sa makatuwid, kung mayroong church from above, kinakailangan naman para mabuo ang simbahan. Church from below. Kinakailangan mayroon tayong tugon. Tugon. Doon sa aksyon ng Diyos. Kinakailangan
Sabi natin sa Pilipino, nasa Diyos ang awa. Nasa tao na. Di ba? Kahit na ikaw kung gusto mong magkaroon ka ng sarili mong bahay, kung maghahalupit-kit ka, pero hintayin ka. Ba't wala ka? Wala. Hindi darating yan. Hindi mauhulog yan buwan sa langit. Kinakailangan magpawis ka. Hindi ba? Wala din isang El Shaddai prayer partner na kasama mo kanina. Inuwento niya kung paano bandang huli. Talagang biniyaan siya ng Panginoon. Nagkaroon na siya ng kanyang bahay ngayon. Sarili niya, yung pangarap nila ni Mrs. niya. Pero, nagpawis siya dito. Kung walang pawis dito, walang bahay doon. Di ba? Ganyan talaga. At tayo rin ay pinagkakalooban ng Diyos. Tayo'y kanyang inirang bilang kanyang simbahan, bilang kanyang iglesia. Pero makikita ninyong patakaran ng Diyos. Kinakailangan ang tao ay tumugon sa kanyang paghirap. Kumbaga, sa nag-aasawa, no? Sa nag-aasawa, sabi ng lalaki sa babae, minamahal kita. Tinatanggap mo ba? Kung yung babae tumahimik, hindi naman pwedeng sabihin ng lalaki, abogado ako, silence means consent. Tumago ka na dahil tumahimik na hindi. Kinakailangan tatanungin din ng babae, tinatanggap mo ba siya bilang iyong asawa? At kapag sumagot ang babae, opo, tinatanggap ko. Aba, huli na. Nag-asawa na sila na, binibigyan ka sa rin. Kinakailangan yung pagtugon. At tingnan po natin kung ano ang katugunan na hinihintay ng Diyos sa atin. Ito, dito po sa aklat ng Genesis, ikinukwento ang paghirap kay Abraham. At tingnan ninyo ang sinabi sa kanya. Fear not, Abraham, I am your shield. I will make your reward very great. Pero sabi ni Abraham, but Abraham said, "Oh Lord God, what good will your gifts be if I keep on being childless and have as my heir the steward of my house Eliezer?" Ito, patuloy siya. See, you have given me no offspring, and no one of my servants shall be my heir. Then the word of the Lord came to him. 75 years old na po siya dito. Hindi po young man ito. Hindi po ito yung kasagsagan ng bugso. Ito po kumbaga sa ngayon, nakakailangan na ng Viagra. So, alam mo sabi ng Panginoon, then the word of the Lord came to him, no, that one shall not be your heir. Your own issue shall be your heir. Gagaling sa iya. Tapos, dinala siya sa labas, tingin sa kanyang kalangitan, look up at the sky and count the stars if you can. Just so, he added, shall your descendants be. Ako, dami ng mga bituin nakita niya. Kasing dami niya ang iyong magiging laki. At ito sinabi, Abraham put his faith in the Lord, who credited it to him as an act of righteousness. You, faith. That was what God wanted. And that was what pleased God. And because of that, sa faith ni Abraham, yun nga, naging ama siya ng hindi naman bilang lalaki. Ano po ninyo, kasama tayo doon. Hindi naman mga Hudyo. Tayo
ay mga lahi ni Abraham. We are the children of Abraham. We who like him believe. We belong to his posterity. Tayo po ang kanyang lahi. Paano nangyari yun? Dahil sa kanyang pananampalataya. Nasubok pa uli ang pananampalataya niya. Hindi minsan. Katulad din po sa ating buhay. Hindi kami minsan susubukan sa pananampalataya niya. Yung buhay mananampalataya, punong-puno ng pagsubok. No? At pinakamalaking pagsubok, kinuwento ko sa inyo, nung sabihin ng Panginoon, Abraham, Abraham. Sabi niya, ready, Lord. Akala, meron na naman. Hindi pala. Sabi ng Diyos, take your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and there offer him on a mountain which I shall point out to you. Napakalaking sakripisyo. At hindi lang sakripisyo ng katawan, kundi halain ninyo. Sabi ng Diyos, pararamihin ko yung lahi sa pamagitan ng batang yan. At pagkatapos sasabihin ng Diyos, sunugin mo, patayin mo, iyawin mo, bilang sakripisyong sunod. Kung kayo yung paniniwala ang gano'n, sabihin niyo siguro, Lord naman, grabe ka naman. Hindi mo pa nga po, sa dami na ito sa pamagitan ito. Ngayon pinapapatay mo, paano mangyayari? But he still believe. At nakatutuwa po, pagkatapos na pigilan siya ng Diyos, at kalaganan niya ang bata, sabi na naman ng Diyos sa kanya, look at the heavens and count the stars if you can. Pinulit na naman. Such will your posterity be. Pinakita na naman. Ganyan po ang Diyos. Sinisiguro. Dumating ang panahon. Si Moises naman ngayon. At pagdating kay Moises, na palayanan niya, nasamanan niya sa paglaya ang mga Hudyo. Dumating na sila sa Sinai. Kinausap ng Diyos si Moises. Sinabi ang kanyang kagustuhan. Nanaog si Moises ngayon. Sinulat yung ipinasasabi ng Diyos. Pagkatapos noon, gumawa sila ito. This was the ritual of the covenant. Nagpagawa ng 12 poste. Kasi 12 tribu ng Israel. Pagkatapos, nagpakatay ng mga hayop. Yung dugo, hinati sa dalawa. Yung kalahati ng dugo, isinaboy agad sa bato na siyang representation ni Yahweh. Hindi po sila gumagawa ng statue. Ang sinabi yun. Pagkatapos, binasa ni Moises ang Book of the Covenant. Pagkabasa niya, ay ito, ang mga Israelita ay sumagot. Pakinggan niyo. All that the Lord has said, we will heed and do. Lahat ng sinabi ng Panginoon, aming didinggin at gagawin. At saka pa lamang, iwinisik ni Moises yung kalahati ng dugo. This is the blood of the covenant which the Lord has made with you. Ayan, nung sila ay tumugin, nung sila ay mag-commit ng kanilang sarili. At makikita ninyo, bago nung makatawid na sila sa River Jordan, sa panguna naman ni Joshua, inulit ang commitment na yan. At sa kanilang kasaysayan, lalo na kung nagkakaroon sila ng krisis, inuulit nila ang pag-pledge ng loyalty kay Yahweh. Faith ang hinahanap ni Yahweh. At bandang huli, pagdating ng bagong tipan, ano makikita natin? Isang babae naman. Babae. Yung babae kung tawagin ni
Archbishop Fulton Sheen was the world's first love. Maybe not the world's first love, but ang mas tama, the Lord's first love. Pinakamamahal niya sa lahat ng mga babae. At sinabi niya, rejoice, full of grace. The Lord is with you. Nagulumihanan. Itong babae ng pangalan ni Maria. Kasi 14 years old pa lang siya. 14 years old. Ha? Siya batang-bata. At pag sinabing the Lord is with you, sa Biblia, madalas ang gustong sabihin niya na umanda ka, may ipagagawa sa iyo importante ang Panginoon. Ganun ang sabi kay Moses, I will be with you. Yun ang sabi kay Joshua, I will be with you. Yun ang sabi kay Gideon, isa sa mga champions niya, I will be with you. Pag sinabing I will be with you, may pagagawa ko importante sa iyo. At ang pagagawa importante, siya pala'y nahirang na maging ina ng anak ng Diyos. Ina ng tagapagligtas. Nagtanong si Mary, how can this be since I am a virgin? Sumagot. Sabi namin, Anghel, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the one to be born shall be called Holy, the Son of God. At ang hiyhin, nung marinig yun, sabi niya, I am the slave girl of the Lord. Be it done to me according to your word. At nung masabi niya, ano sabi natin sa Angelus, behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Ang kasunod, and the word was made and dwelt among us. Yan. Ang Diyos, pinasimulan na ang kanyang tipan. Yung sinabi sa Isaiah chapter 42, I will make you a covenant of the nations. At nagsimula nung maging tao sa sinapupunan ni Maria ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin, tumigil tayo sa gilid. Dahil sabi natin, faith. Faith. Ano ba yung faith? Sa Tagalog po, tawagin natin yan, pananampalataya. Ulitin nga nyo. Pananampalataya.